Okay, so purihin po ang Panginoon. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Yan. Amen. So, yamang Father's Day rin lang, pag-usapan na natin yung patungkol sa mga tatay, of course. Okay. Alam nyo ba mga kapatid na ang unang-unang Father's Day ay sinelebrate sa Amerika noong 1910? And officially, dineclare ni President Woodrow Wilson noong 1972 yung Mother's Day. Then, of course, celebrate mo yung Mother's Day, official holiday na siya sa Amerika. And then, syempre, Father's Day, hindi papayag yung mga tatay. Hindi po ba? So, mula noon, naging public celebration na all over the world ang Father's Day. Bagamat hindi ito sinabi sa may Bible na i-celebrate ang Father's Day, pero ito po in line doon po sa commandment ng Panginoon. Okay? So, godly po siya? Godly tradition. Hindi po lahat ng mga tradition ay masama. Ang ilan dito, as long as ito ay nagko-conform sa commandments ng Panginoon, maganda siya. Okay? So maganda rin po kasi na sineselebrate yung Father's Day tsaka Mother's Day kasi nagkakaroon ng pagkakataon na, maalala ng mga anak, yung nanay ko mahalaga para sa buhay ko. Hindi po ba? Ang nakakalungkot nga lang po mga kapatid na ngayon, sa panahon ngayon, kasi nga ang mundo ay bumagsak sa kasalanan, naalala lang yung mga magulang kapag yung Mother's Day, Father's Day. Kung todo puri sa Facebook, Happy Mother's Day, Mama, you are so beautiful. Ikaw, mahalaga ka sa buhay ko, ganito, lahat ng pambobola nilagay na. Pero from after nung Mother's Day, ito na, simangot na, dabog na, utusan mo, sama ng loob. hindi po ba? Kasi alam nyo, kaya nga mga kapatid, tayo mga Kristiyano, dapat makita natin ang mundo in a biblical perspective. Bagamat ang mundo, sineselebrate niya, ino-observe niya ang Mother's Day and Father's Day, maganda yon. Pero sa atin as Christians, kasi tayo yung mga tinubos ng Panginoon, tayo yung mga naturuan ng Panginoon, mas higher yung ating nakikita, mas higher yung ating pagpapahalaga sa mga bagay na to. Kasi mas naiintindihan natin naturuan tayo ng Panginoon. Amen po ba? So ngayon, sa atin, ang ating celebration ng Father's Day and Mother's Day, talagang hindi lang tuwing May or June. Kundi ito ay constant. Yung mga anak, pinag-aaralan niya paano siya magiging to live in harmony, in respect and honor sa kanyang mga magulang. Okay? Kasi iyon ay ayon sa commandment ng Panginoon. Okay. Alam niyo mga kapatid, dahil nga ang mundo ay bumagsak sa kasalanan, kumbaga na misaligned ang mundo, na misalign siya sa reality na tinatag ng Panginoon. So, sa atin, tayo na mga tinubos ng Panginoon, naibalik tayo sa reality ng Panginoon, ng kanyang mga salita. At tayo, sa habag ng Panginoon, unti-unti tayong nag-recover. Unti-unti tayo nakakabalik doon sa purpose kung paano binalangkas ni God ang lahat ng bagay. Kasi ang pamilya is very napaka-importante ng role ng family as far as God is concerned. Ang family ay central sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Bakit mahalaga ang family? Kasi diyan nag-start yung ang lahat ng bagay Diyan nag-start yung kingdom of God sa family. Diyan sa loob ng family, namomold yung mga karakter. Amen to ba? At sino yung nagmomold ng karakter ng mga anak? Hindi ba yung mga magulang? Kaya napaka-vital ng role ng family. It is a basic unit ng ating society. Alam nyo ba sa loob ng family, doon na i-raise yung mga great leaders. Doon natuturuan yung leadership. Bago sila mag-assume ng leadership sa mundo, sa politics, sa church, sa mga businesses, doon muna sa loob ng tahanan.
Kaya napaka-crucial yung role ng father at yung role ng mother. Amen? So tayo mga kapatid, ganun natin tinitignan. Okay, so kaya nga, kailangan natin ng modelo or pattern. Ano ba yung godly fathers? Kasi maraming father. Hindi po ba? Maraming father sa buong daigdig. Pero kakaunti yung godly father. Pag sinabi bang godly father, ano yung pumapasok sa isip mo? Okay, ngayon, magsa-celebrate tayo ng Father's Day. I-honor natin yung Father's Day. Pero, in biblical perspective, ikaw ba kabilang ka sa mga godly father? At paano mo nasabi na kabilang ka? Paano mo nasabi na nasa sayo yung katangian o yung mga values ng isang godly na tatay? Alam natin, hindi lahat ng tatay godly, hindi po ba? Marami mga tatay, mas marami yung ungodly. And yet, still, we celebrate Father's Day. Kahit na nandoon yung ungodliness. Kasi utos ka ng Panginoong Diyos yun. Regardless ng ano nila, gagalag mo sila. Di ba? Pero yung pag-uusapan natin mga kapatid, yung mga sa compound ng mga Christians. Tinawag tayo ng Panginoon to be a godly fathers. Godly parents. At ito ang kailangan ng mundo. Sangayon po ba kayo doon? Kasi sa loob ng tahanan, alam nyo ba yung mga anak natin kaya binigay ni God dyan? Doon, yung nanay at saka yung tatay, sila'y maghuhubog ng mga great leaders doon sa loob ng tahanan. Amen po ba? Kaya nga, hindi natin po pwedeng ipasa yung responsibility na yon sa mga guro o sa ibang mga tao. Responsibility yon ng tatay at nanay na pandayin, i-sharpen, i-train, i-mold yung mga anak upang sila'y someday na maging mga great leaders ng ating bayan for the glory of God. Kaya napakahalaga ng ginagampanan natin. Ang pagpapalaki ng mga Kristiyano ay ibang-iba sa mundo. Sa mundo ganito no? Sa mundo, marami ka makikita mga parents na very concerned sa children nila. Gumagastos sila, talagang mahal naman talaga nila yung mga anak nila, pinag-aaral nila, binibigay nila ang lahat ng kanilang mga kailangan, pati kapritso na rin, para lang ma-encourage sila na makapagtapos, and then pag nakapagtapos na, makakuha sila ng magandang trabaho, and then pag maganda na buhay nila, para bang hanggang doon lang yung nakikita ng mga magulang. Uy, okay na yung anak ko, maganda ng trabaho niya, sa abroad na siya, manager na siya, CEO na siya. Hanggang doon lang ba mga kapag nakikita natin? Ang mga Kristiyano hindi ganun tumingin. Ang mga Kristiyano nakikita niya ng lahat ng bagay ay para sa Panginoon, mula sa Panginoon at para sa Panginoon. Na kaya natin pinag-aaral ng mga anak natin, kaya natin sila hinuhubog, someday they will serve God. Either sila ay nasa military, sila ay nasa education, sila ay nasa politics, sila ay nasa justice, o ano pa mang field ng sphere ng buhay. Sila yung mag-occupy. Alam nyo ba yung mga anak natin, sila yung mga magiging mga great leaders yan eh. Depende kung papaano ang magulang, kung papaano niya nakikita yung kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga, dapat ang magulang mga visionary yan eh. Visionary, missionary ang mga magulang. Kasi nakikita niya ang end, hindi yung interest lang natin as parents. Hindi yung pride and glory natin. Kung hindi si God, yung kingdom niya. Amen? Iyon yung nakikita natin, iyon yung end. Naalala ko nga noon, 20 years ago na ang ICC. Sorry po, wrong word ang nagamit ko. 20 years na ang ICC. Naalala ko, liliit na yun, sila Suriel,
Liliit pa naman yun sila. Di ba si Ate Chen noon, dalaga pa noon. Siya yung medyo matini idol noon, si Ate Chen noon. Okay. Tapos ang liliit pa ng mga bata noon. Naalala ko yan, sila Hazel yan, sila Moon, ang liliit niyan. Di ba? Sila Maynard, sila EJ, mga ano pa yan, ganyan pa lang sila nung kaliliit noon. Di ba? Pero makita nyo ngayon dami ng mga graduate sa atin, ang dami ng mga professional sa atin. Yung 20 years na yun, ipinakita ng Diyos sa atin yung katapatan ng Panginoon. Kung paano ni-raise ni God yung mga anak natin. So, kaya nga mga kapatid, maganda na makita natin na hindi lang tayo basta nag-raise ng family. We are raising a godly family. Sangayon po ba kayo doon? Gusto nyo ba yung family nyo godly? Okay. So ngayon, para makapag-raise ka ng godly family, dapat yung nanay at tatay godly rin. Alam nga naman na ikaw gusto mo na anak mo mag-anak yung godly, pero yung mga magulang hindi. Hindi po pwedeng ganun, hindi po ba? So mag-umpisa yung mga magulang yan. Kaya nga worthy na i-celebrate yung Father's Day and Mother's Day. Kasi grabe yung kanilang mga sacrifices eh. Above sila. Sabi nga doon sa may Proverbs 31 yung mga nanay above sila sa mga babae, sa lahat ng mga babae. Why? Kasi mga godly parents sila eh. They raise their children para sa Panginoon. Mga precious rubies. Kung ang nanay precious jewel yung nanay, how much more yung mga anak nila? Alam nga naman yung nanay lang ang precious jewel, siyempre si tatay din. Minsan na pag-iwan sa tatay puro nanay lang Huwag nyo kalimutan si tatay. Kasi dalawa yan Dalawa yan nagmumold ng isang tahanan ng mga anak. Kaya yung anak, sila yung produkto ng magulang. So kung ano yung outcome ng anak, yun yung mga magulang. Hindi po ba? Kaya nga ako, tuwang-tuwa ako pag nakakita ko yung mga kapatid na akay-akay niya yung mga anak niya hanggang sa naglakihan na, mga professional yung mga anak niya, akay-akay niya pa rin sa Panginoon. As one pa rin sila sa Panginoon. Di ba ang gandang tignan? So yun, produkto yun yun yung ebidensya. Kung paano mo na-mold yung mga anak mo sa faith. Paano mo na-introduce si God sa kanila? Na-encourage mo sila. It is a effort na talagang matyaga na pag-ano sa mga anak. Pagbibigay ng ehemplo. Amen. Kaya nga, sa ating rito, tatandaan po natin, ang pagiging tatay natin ay hindi aksidente. Walang chance kay God. Sabi nga rito, pakibasa nga po yung verse. Okay. So kaya pala may mga tatay sa ibabaw ng lupa, kasi si tatay natin, meron tayong katatay-tatayan. Si God the Father, di ba? So yung kanyang pagiging father, yun yung ating pattern o modelo. Paano natin palalakihin din yung ating mga anak. Si Jesus bilang anak, siya yung halimbawa din para sa atin kung paano tayo mag-obey din sa ating mga magulang. Amen po ba? Okay. So ngayon, ibig sabihin mga kapatid ang talatang ito, na ang lahat ng tatay sa ibabaw ng mundo ay nire-reflect niya si God sa mundong ito. Sa pamamagitan ng pag-raise niya ng kanyang mga children sa harapan ng Panginoon. Amen? We are reflecting God. Ilang tatay kaya nakakaalam nito? Di ba? Ilang tatay sa mundong ito na nagse-celebrate ngayon ng Father's Day, ang nire-reflect niya si God sa mundong ito? Or sinong tatay ang nire-reflect niya sa mundong ito? Si God the Father? Or si tatay na ibang tatay? Okay. So, kaya nga, napaka-crucial ng ating mga trabaho. Kasi, nagre-raise tayo ng children of the kingdom of God. Yan po yung pinakamaganda dyan Kasi ang kingdom of God ay nag-i-start sa loob ng tahanan. Yan ang pagkakaiba natin sa mundong ito.
Amen? Yung ating family ay doon yung kanlungan ng kaharian ng Panginoon. Every children, bawat mga apo, henerasyon na lumilitaw ay talagang for the glory of God. Amen? Kaya nga ang gandang tignan, hindi po ba, na yung angkan na itong gantong ipilido, ang dami na nila, nasa 4th generation na. O yung iba nga, nasa 5th generation na, yung isang angkan na yun na presently, nakikita natin. Pero anong silbi ng henerasyon na yon kung naglitawan yung mga weteng king, gambling king, drug king, lahat na lang ng mga king nandoon? Hindi po ba? Pero pag yung doon sa may family na yun, naglitawan yung mga godly men, mga mighty leaders na ayon sa pangako ng Panginoon, may mga God-fearing na mga tao, naglitawan sa lineage na yon, it is for the glory of God. Bagamat tayo mga magulang, nakikishare tayo ng joy doon. Pero si God yun. Amen po ba? Tayo co-workers tayo ni God eh. Di ba? Kung tayo nga, may idea tayo na nagwo-work tayo sa church eh. How much more sa loob ng tahanan? Yung mga parents, ang mga co-workers ni God dyan sa loob ng tahanan. Yung mga nanay at tatay. Nagtatrabaho sila. Ang inaararo yung mga puso ng mga anak. Amen. Piniprepare ni God. Kaya nga, ako excited pa ako. Nalala ko yung sinabi ko noon yun 10 years ago. Pagkatapos ng 10 years, marami na mga professionals dito sa atin. Totoo nga. Amen. Oh, after 10 years pa, sana kaya dadalhin ng Panginoon yung mga anak natin. Di ba? Nakakatuwa. Ako as a pastor, nakakita ko yun, tumandaman yung ako puting dami ko ng puting buhok 10 years from now. Ako ay 57 ngayon. 67. Medyo sana kaya ko pa mag-preach ng mga panahon na yon. Pero makikita ko yung mga anak-anak natin na nanggaganda na ng pinaglagyan ng Panginoong Diyos para silang mga, alam mo, mga fruitful na mga olive shoots sa kingdom ng Panginoon. Mamaya babalikan po natin yan. Okay. So ngayon mga kapatid, kailangan natin ng model. Si God the Father ang tutularan natin. Kailan natin siya nakikita eh. Pero si God ay nag-raise ng maraming fathers. Sa may Bible, andyan sila Noah, sila Abraham, marami pang iba, sila Moses. Maraming mga tatay siyang ni-raise eh. Pero ang ating pag-aaralan ngayon, yung pagiging tatay ni Abraham. Yan. Si Abraham kasi, yan yung tinatawag na the father of faith. So ngayon, maganda tayo mga kapatid na pag-aralan natin yung buhay ni Abraham. Paano siya naging tatay? Bakit siya tinawag na the father of faith? Na ang kinater niya hindi lamang yung kanyang immediate na family. Kung hindi siya ay naging tatay ng lahat ng mananampalataya, magpahanggang sa atin ngayon, siya yung tatay natin, sabi ng Biblia. Na ibig sabihin siya yung tutularan natin papaano siya pinagpala ng Panginoon. Papaano natupad sa buhay niya yung lahat ng blessings ng Panginoon. Pinagpala siya ng Panginoon eh. Sa may Hebrews 11 nga na binasa natin, talagang nag-multiply yung kanyang generations. Talagang totally tinupad ng Panginoon yung kanyang pangako. Kasi si Abraham talagang lumakad siya sa pamantayan ng Panginoon. Pinakita niya talaga kung ano talaga yung paano maging tatay. Amen? So, kailangan natin ng model. At ang ating pag-aaralan ngayon ay ang buhay ni Abraham as father. Ano makikita natin kay Abraham as father? Marami tayong mga scriptures na pupuntahan, pero hindi lahat. Pero yung mga vital, yung mga importanteng verses lang, para tayo makapag-emulate. At kayo din mga young people, no? Kayong may mga girlfriend, boyfriend ngayon, someday, ikakasal din kayo eh. Amen? Someday magiging tatay din kayo. Pero I pray, ang prayer namin, kaming mga magulang ninyo, sana ang tularan ninyo, wag yung sa mundo. Ang tularan ninyo, yung mga godly men na ni-raise ng Panginoon na sa lahat ng hardships, lumakad pa rin sa pananampalataya. Na talagang yung kanilang puso nasa kalooban ng Panginoon.
tulad ni Abraham. Si Abraham, of course, he's a man of faith kasi nga, siya nga yung ama ng pananampalataya. A man of faith. Siya, sa kanya makikita yung tinatawag na pagkatakot sa Diyos. Kaya nga nalugod ng Panginoon, tinawag siyang kaibigan eh. Ang laki ng takot niya sa Diyos. A man of integrity, ano bang pagkakaintindi niyo sa integrity? Yan, pag-uusapan po natin mamaya yan. Siya yung tao na talagang na-train niya, yung kanyang anak, yung mga kapu-apuhan niya. Kaya kita ninyo, ang laki na, ang tindi ng training nila, Isaac Sila Jacob, kita niyo si Jacob, napunta pa yan sa ibang lugar, pero kitang-kita mo yung papaano sila na-erase sa loob ng family. Andun na sila sa tent nila. Sino ang mga guro nila doon? Grabe yung education nila. The-observe nga nilaban yun, iba yung training ni Jacob eh. Hindi po ba mga kapatid? So tayo, maging ganon ang ating perspektiba sa buhay. Hindi lang tayo anak ng anak. Kung hindi tayo ay nagpo-produce ng mga offspring na mga godly at tinitrain natin sila sa righteousness ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Di ba ang baby, ang cute niya pag yung pagkabag, ang cute-cute ng baby na to. How much more pag na-train niya na magulang na maging godly? Ang ganda nun. Lalaki silang talagang napakaganda sa harapan, sa paningin ng Panginoon. Okay. So, unahin natin. Yung binasa natin kaya sa Hebreo chapter 11 patungkol sa obedience ni Abraham. Sabi ng Biblia, by faith, si Abraham daw ay tinawag ng Diyos. Nakatira siya sa sa Ur of Chaldeans, yung Iraq ngayon. Iraqi si Abraham. Tinawag siya ng Panginoon and he obeyed. Sumunod siya by going out to a place to receive for an inheritance. Kasi sabi ng Panginoon ganito, iwan mo yung lugar mo, iwan mo yung mga family mo, pumunta ka doon sa lugar na ibibigay ko sa iyo. Ikaw nga, kunyari ikaw, lumagay ka sa ganong sitwasyon, tawagin ka ng Panginoon, papupuntahin ka sa ibang lugar, at doon ka maninirahan, sasabihin sa ng Panginoon, ito yung inheritance mo. Hindi mo alam saan ka pupunta, hindi mo alam kung anong kahinatnan ng buhay doon. Ang kagandahan kay Abraham, ganito itong testimony ng Bible. And he went out not knowing where he was going. By faith, he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac, Jacob, and fellow heirs of the same promise. For he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God. Isipin niyo mga kapatid, na si Abraham, sumunod siya without any question, without any doubt, without any complaint. Yan ang obedience ni Abraham. Tayo minsan, alam nyo, minsan tayo pag nailagay tayo sa crisis, alam mo kasi nung dumating si Abraham dyan sa may promised land, nagkaroon ng famine as a testing of his faith. Titignan ng Panginoon kung tatayo pa rin siya doon sa may promise ng Panginoon. Tayo as Christians, dahil sa mga weakness natin, pag nailalagay tayo sa crisis, lalo na kapag yung medyo nawawala yung security mo, nawawala yung yung mga bagay na kinahawakan mo, pag medyo pinipiga tayo ng Panginoon, medyo nagbabago yung ating mga posisyon, yung ating mga kondisyon. Okay? Oftentimes na we question God. Nagkakaroon tayo ng pagdududa sa katotohanan ng kanyang mga salita. Si Abraham, kaya siya naging pinagpala ng Panginoon kasi pinaniwalaan niya yung Word of God na infallible. Mula noon hanggang dulo ng kanyang buhay, pinanghawakan niya yung salita ng Diyos na totoo. Infallible. Hindi maaaring magbulaan si God sa kanyang mga salita. Nung sinabi ni God na ibibigay ko sa iyo to, nung pumunta nga siya doon, may mga nakatira
Bibigyan ka ng isang possession, sasabihin ni God sa iyo to, tapos may mga naka-occupy. Oh, kung ikaw yon, binigyan ka ng lupain, o isang aryang lupain, o sa iyo yan, pero may mga nakatira, anong gagawin mo? Siguro puro question na, no? God, ano ba naman yan? Eh, yung binigay ni God sa kanya, isang bansa talaga eh. Kanya yon. Pero may mga nakatira. Pero natutunan niya maghintay sa Panginoon. Kung kailan papaalisin din ng Diyos yung mga taong iyon. Pero binigay na ni God yun, yung title ng land sa kanya. Without any question, without any complaint, without any doubt, nag-obey siya sa Panginoon. Di ba napakagandang katangian niya ng isang tatay? Yan yung mga tatay na kailangan natin ngayon eh. Mga tatay na talagang hahawak siya sa salita ng Diyos. Ano't ano man ang mangyari. Anong krisis man dumating. Amen po ba? Yung mga tatay ba natin, ganun ba? Kumakapit siya sa Panginoon. Kung hindi man, huwag kayong masiphayo. Huwag kayong malungkot. Kasi minumul tayo ni God na maging ganun. Kasi nung una, mga weak din naman tayong lahat eh. Pero by the grace of God, as long as naniniwala ka sa katotohanan ng salita ng Panginoon, tutulungan ka rin ng Diyos na maging isang ganap dahil sa habag niya, hindi sa lakas natin. Okay. So, nakita natin yan, no? Yung absolute obedience ni Abraham. Isa yan sa mga kanyang katangian. Pangalawa, sa Romans chapter 4, kasi sabi ni God kay Abraham, magiging tatay ka ng maraming bansa. Ang anak mo ay magiging sindami ng buhangin sa dagat. O magiging sindami ng bituin sa langit. Alam mo yung mga pangako ng Diyos, puro imposible eh. Kumbaga, kung titignan mo, no? Pero kaya natuwa ang Panginoon kay Abraham, tinawag siyang friend eh. Kasi yung kakaiba yung kanyang pananalig sa Panginoon, kakaiba yung panghahawak niya sa salita ng Panginoon, yung infallible, na si God ay hindi maaaring magkamali sa kanyang pangako. Unang-una, pinapunta siya doon sa lugar na hindi niya alam kung ano yon, ano magiging future niya doon, napaka-unstable, pero yung pagkitiwala niya kay God, ang naging katibayan niya, nakakamtan niya ang lahat ng iyon. Pangalawa, pinangakuan siya ng Panginoon ng anak. Baog yung asawa niya. Tapos matanda na siya. Ilang taon siyang tinawag ng Panginoon? Di ba? 70 plus na yata si Abraham noon. Tapos 75 si Abraham. Nagkaanak siya, 100 years old na siya. Pero nung time na tinawag siya noon, nung tinawag siya, 75 years old, sinabi na ni God yun, ang anak mo ay magiging sindami ng buhangin sa dagat. Ang dami, hindi po ba? Pinaniwalaan niya yun. At natuwa ang Panginoon sa kanya. Biruin mo 75 years old siya. Dumating yung 76 years old na siya. Naging 80 years old na siya, wala pa yung promise. Naging 85 years old. Ilang taon na? 10 taon na kakalipas. Lord, 10 taon na, ba't wala pa kaming anak? Lumipas pa 15 years. Naging 90 years old na siya, wala pa rin. Ikaw nga, kapatid, ilang taon ka na ba sa Panginoon? Ilang taon ka nang kumakapit sa pangako ng Diyos? Siya, kinapitan niya talaga eh. Yung impossibility, kasi baog yung asawa niya, matanda na siya. Amen. Alam niyo ba, ang patotoo ng Diyos sa kanya, ganito. In hope, sabi sa Romans chapter 4, in hope against hope, he believed. So that he might become a father of many nations, according to what he has been spoken, so shall your descendants be, without becoming weak in faith. Kasi sabi nga rito, he contemplated his own body. Nakikita niya, nagdadry na siya, tumatanda na siya eh. Tumatanda na siya.
Nakikita niya yung, kung pag-uusapan lang sa siyensya, talagang nag-deteriorate na yung kanyang yung chance niya na magkaanak, talagang total impossibility na. Plus yung asawa niya pa. Amen po ba? Kaya nga, in hope against hope, he believed. Yan ang kailangan nating mga tatay. Yung walang pagdududa sa mga pangako ng Diyos. Na kahit hindi pa natutupad yung pangako ng Panginoon, hindi pa nakikita yung katuparan, pangahawakan ni tatay. Amen po ba? Happy Father's Day po. Rejoice in the Lord always. Amen? So, ang ganda kasi ng ganito, yung katangian ng mga tatay, ganito eh. Tapos si nanay naman, kung todo support din. Kahit hindi pa nakikita yung promise ng Panginoon. Amen? Without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old. Kasi 99 years old na siya nung sinabi ni God, next year magkakaanak ka na. Oh, nung time na yun, talagang nagbuntis na si Sarah. 99 years old na siya. 10 taon ang tanda niya kay Sarah. So, 89 years old. Manganganak pa ba yung ganon? Matanda na, baog pa. Pero kung tanong nga doon, kay God ba, may imposible ba kay God? Tanong ko ulit kayo ha. Kay God ba may imposible? Sigurado kayo? Naniniwala kayo? Kumbinsido kayo? Iyan ang faith ni Abraham, kumbinsido siya. Hindi lang siya naniniwala, he was totally convinced of the promise of God. Ang dali kasing sabihin na may faith ka kay God Ang tanong doon, are you convinced? Si Abraham, iyan ang patotoo ng Biblia tungkol sa kanyang faith. Tingnan nyo dead na. About 100 years old na siya. Dead pa yung womb ni Sarah. Yet, with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief. He grew strong in faith, giving glory to God. Tumatanda na siya. Lalong yung impossibility, yung probability ng impossibility, ay lalong tumataas. And yet, hindi siya nag-waver sa pangako ng Diyos. Amen. Being what? Being what? Fully assured. Ano ibig sabihin ng fully assured? Totally convinced. Amen. Kayo ba mga kapatid ay kumbinsido sa mga pangako ng Diyos? Kasi alam nyo ba, talaga yung faith natin, siga talaga, way ni God, alam mo yung yanigin, i-shake yung foundation ng ating faith. O yung paraanin sa apoy, yung ating mga pananampalataya. Way ni God yun. Para lalong maging dalisay yung ating pananampalataya. Si Abraham talaga kumbaga piniga talaga ni God to the last minute. Tumatanda na siya, patanda ng patanda 75 years old siya nung tinawag siya ni God. Tapos pagdating doon, tanda niya na. Saka lang nagkataroon ng katotohanan yung pangako ng Panginoon. Amen? Verse 21, and being fully assured that what God had promised, what He was able also to perform. Mga tatay, kayo po ba'y naniniwala rito? Mga tatay, hi! Masyadong seryoso yung mga tatay natin Okay? So, maganda na ito yung tularan natin. Tularan natin si Abraham. Kasi isipin mo kung ano yung faith mo, iyan yung tutularan ng mga anak mo. Amen? O yan, may mga bagong tatay tayo rito, si Suriel. Yan, sila Ellis, si Maynard, marami pang mga coming. Pero maganda, dito kayo mag-start. Tama? Dito kayo mag-start. Si Abraham,
ang ating tularan. Paano yung pagiging faith? Paano natuwa si God sa kanya? Paano siya pinagpala ni God na talagang nag-increase? Biro mo, naging sindami ng buhangin sa dagat ngayon kanyang mga anak mula sa isang patay. Kaya nga importante sa isang tatay, yung kanyang pananalig kay God, yung talagang fully assured, 100% that God is able to do what He has promised. Amen, mga tatay. Amen ba? Yung maging fully convinced tayo na kaya ng Diyos na tuparin ang kanyang pangako against all odds. Ano man ang sitwasyon. Makita mo man, may pandemic man, may digmaan man, may calamity man, ano man yung makita mo along the way, hindi ka tumitingin sa iyong mga mata, kundi tumitingin ka ayon sa sinabi ng Panginoon. Because the Word of God is infallible. Yan ang pinanghawakan ni Abraham. Ang salita ng Diyos, hindi siya nagmamaliw, hindi siya kumukupas, talagang kung ano yung sinabi niya, kung ano yung dineclare niya, magaganap yun. That is the Word of God. Ang ganda pag ang tatay, ganoon ang kanyang tingin sa Word of God. Solid, 100%. Walang pagdududa. Amen po ba? Amen. Happy Father's Day po muli. Therefore, it was also credited to him as righteousness. Amen? Kasi talagang walang ka duda-duda yung pananampalataya ni Abraham. Okay. So, ito na. Pangatlong dinaanan ni Abraham. Una, pinangakuan siya ng lupain na sabi ni God, inheritance mo yan, pero may mga nakatira. Binigay sa kanya ni God. Hindi siya nag-question doon. Pangalawa, pinangakuan siya na magiging sindami ng buhangin ng anak mo, pero tinupad pa ni God yun after 25 years. Pangatlo, ito na, nagkaanak na siya. Ito na yung unang-unang anak, si Isaac. Nung magbibinat, tuwang-tuwa ka, di ba? Sa paidali, Lord, thank you, Lord. Talagang ikaw, Panginoon, tapat ka talaga sa mga pangako mo. Talagang, ang galing mo talaga, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Sige, anak, maganda yan. Maganda yung confession of faith. Pero nung medyo nagbibinata na si Isaac, sabi ni God, dalhin mo yan doon sa bundok, ihandog mo sa akin. Lord, ano ka ba naman, Lord? Pangako mo, paparamihin mo, kukunin mo. Di ba? Yun may mga challenge ng faith eh. Alam naman natin si God, hindi siya brutal, hindi siya mamamatay tao. Amen pa ba? Dapat makita natin si God, kaya nga si Abraham sumunod siya eh. Tingnan nyo, patotoo ng Hebrews. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was offering up his only begotten son. Kung ikaw si Abraham, sabi ni God, magiging sindami ng buhangin, pero iisa pa lang itong anak ko hinihingi na ni God. Ano kaya nasa puso ni Abraham nung time na yon? Nandun ba siya sabihin, Lord, ano ka ba namang klase? Complain ba agad? Hindi kasi nga si Abraham, naset na yung mind niya na ang words ng Diyos is infallible. Doon siya nakatingin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po, nakukuha nyo? Yun kasi si Abraham, yung faith niya. Nakatingin siya sa katotohanan sa atin ng Panginoon na alam niya na hindi niya sasaktan si Isaac kahit na i-offer niya. Nandoon na yung faith, established na yung faith niya kay God. Natutupar ni God, pararamihin niya yung anak niya. Kaya hindi siya nag-atubili. Alam niyo, meron ako napanood kasi na movie. Meron ako napanood na movie, yung from the beginning yata yon. Hindi maganda yung presentation kay Abraham Nung ni-require siya ni God na i-offer si Isaac, nagmaktol-baktol siya, nag-question siya. Hindi ganoon si Abraham. Hindi totoo yung ano na yon, yung portrayal na yon sa movie na yon. Mali yun. Si Abraham, without question,
Parang si Jesus Christ kasi, di ba? Ipoportray niya si Jesus Christ na inoffer niya yung kanyang sarili without any question. Yun kasi ang ginawa ni Abraham inoffer niya pinicture niya kasi si God the Father doon na inoffer niya yung son niya, his only begotten son without any question. He who had received promise was offering up his only begotten son. It was he to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. Ang linaw kasi nung sinabi ng Panginoon kay Isaac, magmumultiply ang iyong lahi. Pinahawakan ni Abraham yun Nakita niyo yung point doon? Hinihingi ni God na i-offer sa kanya. Alam niya kasi sanay sila sa sacrificial system. Alam nila na ginigilitan yun. Alam ni Abraham yun. Na i-train sila for that. Gigilitan yun. Tapos yung birth offering kasi yun Tapos salang doon. Buo. Tatagtarin pa yun. Alam ni Abraham yun. Nila Noah, train sila sa ganyan. Pero hindi siya nagduda doon sa salita ng Diyos. Ang gandang katangian ng mga tatay yan. Yan yung mga tatay na kailangan ngayon na yung walang pagdududa sa salita ng Diyos. Kahit na parang it seems impossible sa kanyang paningin, para bang it seems na contradiction yung dinidemand ni God, pero without a question, he will obey God. Amen po ba? Kaya nga, ang mga tatay is worthy to na i-honor because of their faith sa Panginoon. Amen? Amen po ba? I pray tayo na mga tatay ngayon at mga tatay to come ay mahubog sa ganitong katangian ni Abraham. Makita natin na ang Word of God is true, sure, infallible. Amen? He considered what? That God is able to raise people even from the dead. Kinonsider na Abraham yun. Kaya ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kita niyo yung tingin niya sa misalta ng Panginoon, buong buo, walang kahalo-halong duda. It was recorded in the Bible forever and ever na makikita ng lahat ng tao. Magpahanggang ngayon, nakita natin yung patotoo ng Biblia tungkol sa Kanyang pananampalataya. Na-witness natin lahat ngayon. Amen. Which was also received him back as a type. Kasi pinortray niya yung kay Jesus Christ. Amen. Pang-apat na katangian ni Abraham. Okay. Lusot na. Hindi namatay si Isaac. Okay, tuwang-tuwa ka na ngayon. Okay, nalagpasan yung mga pagsubok ngayon. He passed the test. Ngayon, hindi lang doon. Hindi lang yung maibigay ni God, no? Tayo kasi minsan napaka-limited ng ating perspective Si Abraham, talagang hindi lang yung magkaroon ng anak ang desire niya. Kung hindi yung mga anak niya ay ma-raise up ayon sa kultura ng Diyos. Tignan niyo yung sabi ng Panginoon kay Abraham. Since Abraham, sabi ni God mismo sa kanya, since Abraham will surely become a great and mighty nation, and in him all the nations of the earth will be blessed, for I have chosen him so that he may command his children and his household after him. Hindi lamang sa immediate na anak niya, yung mga susunod na saling lahi pa. Iko-command niya, ititrain niya to keep the way of the Lord by doing justice and righteousness, so that the Lord may bring upon Abraham what he has spoken about. So ngayon, importante ito. Ito, mga kapatid, ang pinaka maganda na maging central sa pagpapalaki ng ating pamilya, mga tatay. Mga nanay, ito ang inyong sinusuportahan sa inyong mga asawa. Okay? Si tatay kasi
Ang role ng tatay, ano yun foundational Bagamat napaka-importante ng role ng nanay. Kaya nga, kumbaga sa lengguwahe natin, dinescribe ang nanay na ilaw. Ang tatay naman dinescribe ng haligi ng tahanan. Ibig sabihin, ang building ay hindi tatayo kung wala yung mga poste na yan tsaka yung mga beam na yan. Yan yung tatay. Yung nanay naman nagbibigay ng liwanag. Isipin nyo sa mata ng secular na tao, alam nila yung kahalagahan ng tatay at nanay. Sa atin ng mga Kristiyano, mas higit. Amen po ba? Kailangan natin magkaroon ng objective sa pagpapalaki ng anak. Hindi lang yung ibigay mo yung kanilang mga pangangailangan. Hindi lamang edukasyon. Hindi lamang yung mabigyan mo sila ng magandang future. Huwag doon mag-i-end. Ang end, ito dapat ang maisasalin from one generation to another generation. Makapag-raise, maging masipag, maging matyaga ang nanay at tatay sa pagpapalaki, sa pagtuturo ng daan ng Panginoon to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Ituturo mo sa anak mo from time to time kung ano ang righteousness. Ano ang righteousness, mga kapatid? Mga tatay nga, mga nanay, tanungin ko nga. Ano ang righteousness? Sabi kasi ito, tuturo mo sa mga anak mo Amen. Mga nanay, kasi dapat kayo yung number one na nakakaalam nito. Kaya sabi ko kanina, alangan naman mag-expect ka ng mga anak mo magiging godly. Kung hindi godly yung nanay tsaka yung tatay. Amen? Mag-expect ka yung mga anak mo maging righteous nang exempted yung tatay at mga nanay. Of course, mag-umpisa yan sa tatay at nanay bago sa mga anak. Kasi mga anak hindi pa alam yan. Sila ang magtuturo niya sa mga anak. Hindi po ba? Okay. So ngayon, tanungin ko kayo mga tatay at mga nanay. Paano niyo ituturo yung righteousness sa inyong mga anak? Ano ang basis mo? Be specific. Yan. Yung law of God na tinatawag natin o yung mga commands ng Panginoon, yan yung mga laws of life. Diyan mo makikita kung ano yung matuwid. Dinefine ni God sa kanyang law kung ano yung tama at kung ano yung matuwid. Yan, kung gusto mo maintindihan kung ano ang righteousness, ituro mo yung law ng Panginoon sa iyong mga anak. Hindi ganito, mga kapatid, kasi minsan alam nyo, ang pinagbabasihan natin ng pagtuturo sa mga anak, yung kostumbre ng mundong ito, kung ano yung right and wrong na nakagisnan natin sa mundo, kung ano yung right and wrong na nakagisnan ng inyong tradisyon sa inyong pamilya, yun yung, doon mo tinitrain yung anak mo. Paano kung conflict yun sa salita ng Panginoon? Paano kung conflict yun sa law of God? Amen po ba? So ngayon, para ang Panginoon talaga, i-bless niya ang generation mo, katulad ni Abraham, ang gagawin mo, ituturo mo. Matyaga na pag-aaralan ni nanay at ni tatay yung mga law ng Panginoon. Maging sanay sila dyan. Kasi pinag-uusapan niya ng mag-asawa sa loob ng tahanan, papaano yung application ng law sa bawat aspeto ng buhay. Siyempre yung anak niya habang lumalaki yan, nakikita na nila kung ano-ano yung mga mali. So, ituturo nila yon unti-unti. Amen po ba? Kayo makakita nun mga tatay at mga nanay. Tama po ba? Kasi unti-unti niyong ituturo yun. Kunyari, example lang. Kunyari, akala mo yung anak mo, talagang mabait siya. Kasi hindi siya nagmumura, masunurin naman sa loob ng bahay. Wala kang makitang flow sa kanya. Pero, one time nakita mo yung kanyang cellphone o yung kanyang gadget
nakita mo yung ka-chat niya ng mga kaibigan niya na marunong pala siya mang-bully through chat. Anong gagawin mo? Ang akala mo, maayos siya. Kasi nakikita, hindi siya sa loob ng bahay, hindi mo siya makitaan ng ganun. Pero doon sa may chat, sa ibang, pakikitungo niya pala sa ibang minsan nagagaya niya na kasi may mga ka-chat sila sa community, mga kaibigan niya, para may mga words sila na mga modern words na ginagamit na mga hindi magaganda, ginagamit, akala niya normal yon. Paano mo itutuwid yon? So paano mo yung goal mo na maituro yung righteousness doon sa area na yon? Hindi po ba? Hindi po ba? So kinakailangan maging aware tayo sa lahat ng kinikilusan nila, pati sa internet. Maging aware ang mga magulang, hindi mo sila hahayaan na mag-internet lang na mag-internet, nakasubsob, nang hindi mo rin alam kung saan sila kumikilos doon. Di ba sa Amerika nga, ang dami yung sa internet, di nila alam nabibiktim na pala sila ng suicide, Marami yun yung blue whale, nalala ko na yung blue whale Ang daming na-alarma yan, iba't ibang bansa. Akala mo, larong pang bata lang siya. May mga challenge, simple lang noong una Palalim ng palalim hanggang sa yung bata, kasi bata yun Matatrap siya doon sa demand, hanggang sa pataas na yung demand nung doon sa may Huwag mo sasabihin ito, kundi papatayin ko mga magulang mo. So yung bata natatrap na siya, hindi niya alam, hindi niya kinikwento sa kasambahay niya. Nandun na siya may cellphone. O ganito, sugatan mo yung katawan mo. May mga ganun muna. Hanggang sa bandang huli, magsisuicide na siya. Totoo po ito, na-alarme ang daming bansa, ang daming suicide sa Amerika, sa Europe, sa South America. Iba't ibang pangalan niya. Meron yung dito sa atin Nangyari rin pumasok na sa Pilipinas, ibang pangalan, yung parang, siya, kalimutan ko na yung pangalan, pero sa American noon, blue whale. Yun, yung ganon. So, nakakatakot, bantayan natin, no? Wag lang hahayaan natin nakagadget yung mga anak natin. Turuan natin sila na maging godly. Papaano sila nakipag-communicate sa mga kapwa bata. Kasi iba na yung generation ngayon Computer generation na sila ngayon tayo, mga magulang, walang kalam-alam sa cellphone. Hindi niya alam paano siya sa internet. Hindi mo masusundan yung anak mo kung ano yung ginagawa niya. Okay, so maraming area. Ang mahalaga rito mga kapatid, sa bawat aspeto ng buhay ay maituro natin yung implication, yung application ng law sa real life nila, sa sitwasyon nila, bilang isang estudyante. Kasi yun ang pangako ng Panginoon At tayo, kailangan natin ng mga tatay na totally committed na ituro yung law ng Panginoon sa kanyang henerasyon. Amen pa ba? Uulitin ko po ito. Kailangan ng mundo ang mga tatay na totally committed na ituro ang kahalagahan ng law of God in every sphere of life. Wala nag-amen. Uulitin ko po, kailangan po ng panahon ngayon ng ating mundo ang mga tatay na totally committed para ituro ang kahalagahan ng law sa mga bata. Wala rin mga tatay Happy Father's Day po. Kailangan natin ng commitment, hindi natin kailangan ng magpakyut lang. Kailangan natin commitment. Bantayan natin yung mga anak natin. Tatay at nanay, kailangan yan Total commitment sa law ng Panginoon. Naalala niyo yung Shema Israel, every Sunday nireset natin, Hear, O Israel, the Lord is your God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your heart, strength. And you shall teach them diligently to your sons when you talk with them, when you rise, and when you... Yun po ay statement na in every sphere of life, tutukan mo yung anak mo. Sa bawat pagkakataon, ituro mo yung law of God. Amen. Hanggang sa maintindihan nila kung ano yung righteousness ng Diyos at kung ano yung justice ng Diyos. Kasi ang mundo, meron siyang version ng righteousness.
Paano nyo madidistinguish mga tatay at mga nanay? Paano nyo madidistinguish yung righteousness ng mundo sa righteousness of God? At tandaan nyo, take note ha mga tatay, mga nanay. Ang mundo, meron silang natutunang righteousness. Matuwid din eh. But it is the righteousness of Satan. Take note of that. Yung nakikita niyo yung mga righteousness na nakikita niyo sa mga politicians, sa mga leaders natin, hindi yan righteousness ng Diyos. It is the righteousness of Satan. The self-righteousness of Satan. Alam niyo ba si Satan self-righteous yan? Sa kanya galing ang lahat ng self-righteousness. Yan ang alam ng mundo na righteousness. Self-righteousness. Kitang-kita natin sa mga politiko yan. Kitang-kita natin yan sa mga TV commentators, sa mga laman ng mga pahayagan. Ang gagaling magsalita ng mga taong ito. Pero self-righteousness ang foundation. Yun yung righteousness si Satan. Take note. Kaya dapat alam natin na i-differentiate yung righteousness ng Diyos sa righteousness ni Satan. May sarili siyang version ng righteousness. Ang mundong ito may justice. Amen po ba? Yun ba yung justice ng Panginoon? Hindi. Kasi nga ang mundong ito bumagsak sa kasalanan. Lahat ng dinefine ni God ay nire-define ng mundong ito. Kaya nga, ang mundong ito may sariling version ng love. Tama po ba? Alam niyo ba yung mga LGBT, love din ang tawag nila doon sa ginagawa nila? Sabi na, God is love, kaya dapat mahalan tayo. That is the perversion of love. Si God ang author ng lahat ng bagay. So ang tatay dapat maging sanay siya doon sa atmosphere na yon. Sanay siya doon sa atmosphere na kung ano yung mga terminology ni God, kung ano yung mga dinefine ni God, kasi yun ang ituturo niya sa kanyang anak. That is righteousness. That is justice. Amen po ba? Okay. So mahalaga yan. Tatandaan natin, ang role ng tatay is foundational. Hindi po pwedeng ipasa ng tatay yan kay nanay. Amen po ba? Critical ang role ng tatay. Critical din ang role ng nanay. Pero dapat with one goal. Building up the kingdom of God sa iyong family. Okay, kaya nga, finally, sabi ng Isaiah, listen to me, you who pursue righteousness, who seek the Lord. Look to the rock from which you were hewn, and to the quarry from which you were dug. Lumingon kayo. Kung gusto matutunan kung ano ang righteousness, look to Abraham, your father, and to Sarah who gave birth to you in pain. When he was but one, I called him. Then I blessed him, and I multiplied him. Sabi ng Panginoon. Kayo, kung nagnanasa kayo ng pagpapala mula sa Panginoon, kung gusto nyo matikman talaga yung katuparan ng mga pangako ng Diyos, ang sinasabi po ng verse na to, look, tumingin kayo, balikan tanaw ninyo saan tayo nang galing, doon kay Abraham. Amen? Kung pag-aralan natin kung paano siya pinagpala ng Panginoon, kung gusto natin, kung seryoso tayo, na gusto rin natin pagpalain yung henerasyon natin. Amen? Yan kasi sinabi ng Bible eh. Okay, so magwawakas na po tayo sa mga ilang verses. Kaya nga sabi po rito, how blessed is the man who fears the Lord, who walks in His ways. When you shall eat the fruit of your hands, you shall be happy, and it will be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine within your house, your children like olive plants around your table. Behold, for thus the man who blessed and feared the Lord. The Lord bless you from Zion, and may you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. Indeed, may you see the children's children. Peace be upon Israel. Ano po ang sinasabi rito, mga kapatid? Ang blessings ng Panginoon ay nasa righteous. Amen? Tatandaan po natin, tayo ay tinawag ni God for blessing. Kasi yan ang tawag ni God eh. Si Abraham, siya ay pinagpala ng Diyos para maging pagpapala sa lahat ng bansa. Yan po ang calling ni Abraham.
tayo rin na mga anak ni Abraham, pagpapalain din tayo kung tutularan natin yung faith ni Abraham upang tayo din ay maging pagpapala rin sa lahat ng tao. Amen po ba? Gusto nyo ba yung mga anak ninyo, blessing kayo sa mundong ito? Dalawang klase lang naman yan eh. Ano ang gusto mo sa mga anak mo? Maging blessing sa mundo o maging curse sa mundong ito? O di ba? O yan, kung gusto natin maging blessing yung mga anak natin, tularan natin yon. Lumakad tayo sa daan ng Panginoon. Okay? Kaya nga sabi rito, mapalad, ina-assure ng Panginoon yung mga taong may takot sa Kanya, yung lumalakad sa Kanyang daan, yung pinapaturo kay Abraham kanina. Tama? And then sabi ang ganun, darating ang time you will eat the fruit of your labors. Yung wife mo, sabi rito, magiging, you will be happy and it will be well with you. Ang anak mo ay parang fruitful vine sa loob ng tahanan. Ang iyong mga anak ay parang olive plants around your table. Nakita mo yung fruitfulness, yung bunga ng lahat ng pangako ng Panginoon sa isang godly family. Makikita mo yun. Lahat ng makikita mo yung anak mo na talagang binibless ng Panginoon. I do believe, mga magulang, wala kayong ibang desires kundi mapabuti ang inyong mga anak. Amen po ba? Lahat ibibigay ninyo sa inyong anak para mapabuti sila, hindi po ba? How much more ibigay ninyo yung godly heritage? Ito ang pinakamagandang blessing. Ito yung blessings na eternal. Ibigay nyo to, kapatid, huwag kayong maging madamot sa inyong mga anak. Ituro ninyo ang daan ng Panginoon. Lakaran ninyo ang daan ng Panginoon at pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen? Ito ang pinakamagandang pamana sa ating mga anak. Wala man tayong malalaking pera sa bangko, pero may pamana mo yan, napakagandang heritage. Yung righteousness, na makikita mo na si God, kahit na walang-wala ka, pero makita mo yung mga anak mo, pinagpapala ng Diyos. Binibigyan ni God ng karanungan, tagumpay, iniingatan ni God, at gagawin pa ni God someday, they will become a great leaders with the purpose na ang lahat ng ito is for the service of God. Amen po ba? Ang ganda kasi na maging goal-oriented tayo, mga kapatid. Kaya nga, tandaan po natin ang mga verses nito. One day, hindi madali, mga kapatid, ang pagtatanim. Hindi madali ang pag-raise ng isang godly family. It requires labor, it requires work, it requires dedication and commitment. At alam ko naman kayo mga magulang, meron kayo nun committed kayo sa inyong mga anak. Pero pinakamagandang commitment ay yung commitment nyo sa Diyos. Yung commitment nyo na ituro yung daan ng Panginoon, yung kanyang katuwiran at yung kanyang hustisya. Ituro nyo yan, and the Lord will bless all the works of your hand. The Lord will multiply lahat ng bagay na hawakan ng inyong kamay. Makikita ninyo yung mga anak nyo parang mga olive plants around your table. Blessed, fruitful, bearing fruit for the glory of God. Amen? At muli po, Happy Father's Day po sa inyong lahat. And may the Lord bless every family. Amen? Hindi lamang sa ICC, kundi sa lahat ng mga anak ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. God alone from before time.